Hello mga kasiling! Narito na naman tayo upang tumuklas ng isang magaling na artist na gusto magpakita at kumita sa kanyang obra. Tara, samahan niyo ako! Uy, mukhang may dumarating na artist ah. Mukhang may magaling na obrang dala. Tara, salubungin natin! Magandang tanghali po. Oh, Utol! Oy, Utol. Ano ba natin? Kumusta? Ay, mabuti naman. May dala akong bonsai na baka pwedeng Oh, maganda yan. i-display sa iyong Puyo Art Gallery. Aba, maganda yan. Maganda yan. Pwede po ba? Pwede. Tuloy ka. Salamat po. Tuloy ka. Okay. Oh, Utol, kumusta? Mabuti Tuloy naman. ka. At ako'y napasyal sa iyo. I'm still alive and kicking. Masal ka rito. Yaman din lamang narito si Brother Henry. Pakilala ka na para ma-interview ka. Maraming salamat po. Ako si Brother Henry, ako'y mahilig sa art. Kaya ako'y narito dahil gusto ko i-promote din itong Puyo Art Shop. Kaya salamat sa inyong pagdating. Salamat. Ka-Albert, natutuwa ako at hindi kayo nagkamali ng desisyon na dalhin nyo itong bonsai nyo dito sa Puyo Art Shop. Salamat po at tumugon kayo doon sa panawagan. Pwede po ba ako magtanong sa inyo? Welcome po. Nakita ko yung pyesa niyong dinala. Kasi ang bonsai, hindi katulad ito ng ibang art na katulad ng pagdidisenyo o pagdidibo. Ito ay live. Ang ibig sabihin may buhay. Kaya lang ay bonsai, di po ba alam natin yung bonsai katulad yung ginawa niyo, pinaliit niyo. Pinakansot. Paano? Alam ko po, parang ang hirap meticulous alagaan nito eh. Katulad nito, paano nyo nagawa na itong bonsai na ito ay dumating sa ganitong estado na mailiit siya, pero alam ko malalaki po nito. Paano po nyo nagawa ito? Ay sa sipag po at tiyaga at pagsusumikap na maisaayos upang mapaganda ay through pruning and pruning po. Paano ito, pwede ba nating pakita na tayo po kasi ay naka-live ngayon dito sa Puyo Art Shop. Marami po tayong viewers. Paano nyo nagawang maliit ang dahon nito? Talagang urihin to, malaki. Pwede po ba nyo ipakita kayo sa atin to? Marami po tayong viewers ngayon. Wala pong problema. Willing po akong mag-demo ba? Okay. Ang sa sikreto para mapaganda natin ang isang bonsai. Sige po, dito po. Tinitira ko po mismo yung mga ninyo kailangan po tayo ng kawal. Yun. Oo. Katulad po nito, yan, nakakawat po yan. Matanggal muna, para makita ng audience. Kailangan po yan para maisaayos ang mga sanga, yung forma. So talaga kailangan din pala meron kayong kasanayan dito kasi hindi kayang gawin ng kung sasabihin Kahit natin sino. simple lang eh. Kailangan din magbukas, magbigay ng oras dito. Para po lumiit naman ang kanyang mga dahon, kinakailangan po natin continuous ang pagpupruning, yung pagtatanggal ng dahon. Katulad nito. Bahala na po ang karaon, si kulapol na magwalis na. Ito po Ang tanong ko lang po ka Albert, sa tingin po nyo yung binawas nating mas malalaking dahon, sa tingin nyo po sa susunod na ilang linggo panahon ay tuloy-tuloy. mababago po? Liliit po siya na. Kaya lang Salamat po. kailangan talaga tiyaga. Salamat po. Sige, pupunta mo tayo. Ang nakita ko mahirap itong gawain. Ay, oo naman. Kailangan talaga may passion ka. Matanong ko lang po, ano po ang nagbunsod sa iyo na gawin itong bonsai na ito? Kasi alam ko po, kinukuha pa sa malayong lugar ito. Hindi naman basta punta kung saan ka lang kukuha dito. Yung pyesa o materials na ito. Ay, bata pa po ako. Mahilig na akong maghalaman. Pangalawa,
Ako yung lagi sa bundok. Habang pinagmamasdan ko yung mga punong malaki, sabi ko sa sarili ko, gagawa ako dito ng isang maliit na katulad ninyo. So napakaganda. Yung pala ang inyong tawagin nga, kayo na banggit, passion para magawa yung ganitong bagay. Punong bansot, Yun. bonsai. So malinaw na kailangan talaga pala ang tiyaga rito. Tiyaga talaga. Okay. Good. Bukod po doon sa nabanggit nyo, ano po ang talagang naging encouragement sa inyo para mag-bonsai? I'd like to prangkay natin. May pakinabang po ba kayo dito sa pagbubonsai? Ano pong pakinabang niyo? Ay, napakalaki po ng pakinabang sa pagbobonsai. Unang-una, nakakatulong ito sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya. Pag walang-wala ka talaga pambili ng bigas, pwede nating ibenta ng mabilisan. Bukod doon po, ano pang pwede natin pakinabangan dito sa bonsai nito? Kasi nakita ko, mitkiloso mo, kailangan mo ng oras. Ito po ang art ko eh. Talagang ito ang hilig ko, mag-bonsai. Saan pang bundok ako nakakarating. Marami pong nagsasabi na karamihan po ng mga artist na na-interview ko rin ay sila, yung iba may mga formal training, yung iba ay talaga bunsod ng kanilang emosyon. Sa inyo, bakit talaga kayo nag-bonsai? Bukod sa sabi niyong pakinabang na pwedeng ibenta, ano pa po? Meron po bang mas magandang bagay na pakinabang sa paggagawa ng bonsai? Ay, unang-una po yung peace of mind. Yun ang gusto ko pong marinig kasi totoo po. bihira sa tao yung may peace of mind. Oo. Kaya po ako naging mabuting tao dahil dito sa bonsai eh. Nagkaroon ako ng kapayapaan. Ano pa po? Natuto ako magmahal. Nagmahal ako ng kalikasan. Nagmahal ako ng aking kapwa. So bilang tayo, bago po tayo magtapos sa episode na ito, tatanungin ko po ulit kayo. Okay. Bakit nyo dito sa Hoyo dinala ito? Ay, nung mapanood ko po sa YouTube, yung panawagan ni Raul Kulapol, nainggan niya po ako bilang isang kaibigan. Talagang willing po akong i-display itong mga aking bonsai. So, salamat po. At kayo po dyan na nanonood, huwag nyo pong kalilimutan. I-press the button, hit like, and more significantly, share. Tandaan nyo po, Huyo Art Shop, Kulapol Channel. Magandang hapon po sa bawat isa. God bless us all. Maraming salamat po. Salamat sa pagbisita ni Utol at pagpanayam ni Brother Henry sa ating panauhin. Sa susunod pong episode ng Raul Kulapol, ihahatid namin sa inyo ang isa pang artist na magaling. Maraming salamat! Mag-subscribe at mag-like. Salamat po! Paalam!